Kasabay ng paglabas ng umano'y drug matrix sa Bilibid, kinumpirma ng isang dating opisyal ng National Bureau of Investigation ng mga paratang ni Pangulong Duterte kay Senadora Laila de Lima. May sarili rin daw siyang ebidensya laban sa dating amo sa DOJ. Narito po ang aming eksklusibong report. Aminado si dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda na masama pa rin ang loob niya sa dating amo na si dating DOJ Secretary at ngayon Senadora Laila de Lima. Sinibak ni de Lima si Esmeralda sa NBI noong 2014 kasamang isa pang Deputy Director na si Raul Lasala dahil umano sa kaugnayan nila sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Napoles. Itinanggi ng dalawa ang paratang at naglabas pa ng CCTV footage kung saan makikitang bumisita si Napoles sa tanggapan ni de Lima. Illegal yung ginawa ni de Lima sa amin. Career officials kami nila sana eh. Diba? Wala kaming kaso, hindi kami investigahan, wala kaming trial. Urada-urada, pinalitan kami. Walang due process to, yung dinadaing niya na walang due process, kalukuhan yun, siyang tagagawa nun. Pero ayon kay Esmeralda, bago sila natanggal sa NBI, ay may hawak na silang ebidensya tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng senadora sa drug trade sa Bilibid. Nasimulan na raw nila ang investigasyon pero bigla silang sinibak ni de Lima. Dapat natapos namin kung hindi kami inalis niyan eh. Kung ano mga pronouncement ng presidente natin, yun ang tumbok namin noon. Kinumpirma rin ni Esmeralda ang pagiging malapit daw ni de Lima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Aniya, si Dayan umano ang mga nilalapitan ng mga opisyal na gustong magpapromote kay de Lima. Kung ahente pa, kung prosecutor pa, basta any agency for that matter under the Department of Justice. Kung gusto mo na magandang assignment mo, lapitan mo yan. Siya ang tamang daan. Ganun kalabas yun. Handa naman daw si Esmeralda na i-turn over sa pamahalaan ang mga hawak niyang ebidensya. Pag nakumpleto ko yung akin lang, wala akong connection kay Presidente, yung sarili ko lang. Pag nakumpleto yun, ito-turn over ko sa kanila yun. Pero ang senadora itinanggi ang paratang ni Esmeralda. Yung dalawang yan, may axe to grind. Kasi nga, hindi ba in my privilege speech, may iba-ibang forces na siguro ito. Gumagamit ng mga agents of vengeance. So sobrang galit ang mga yan sa akin, yung dalawa na yan. Binigyan din ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na wala namang nalalabag na batas kung sa DOJ isasampa ang reklamo laban sa isang opisyal ng pamahalaan. Iginit ito ni Aguirre matapos sabihin ni Senador Laila de Lima na dapat sa Ombudsman at hindi sa Department of Justice isinampa ang kaso laban sa kanya. Matatandaang naghain ng reklamo kamakailan ang VACC laban sa Senadora at 7 iba pa kaugnay ng paglaganap ng ilegal na droga sa Bilibid. Ang ulat mula kay Waywaya Macalma. So, master of fakery. Hindi man lang sinabi kung ano ang pinake ko. Sinasabi niya yung aking buhok, pinake ko. Well, pwede kong sabihin sa kanya, I might be losing my hair, but Tay is losing her mind. Ito ang sagot ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga paulit-ulit na denial ni Senator Laila de Lima sa kabila ng mga naging pahayag ng mga high-profile inmate ng New Bilibid Prison o MBP na nagbigay sila ng drug money kay de Lima na nooy sekretary ng DOJ mula sa kinita sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Ang dapat anya sagutin ng senadora kung ano ang kanyang nagawa sa loob ng 6 na taon upang matigil ang bentahan ng illegal na droga. Dagdag pa ng kalihim na hindi na bagong bagay na isampa ang reklamo sa isang opisyal ng gobyerno sa DOJ. Dahil noong panahon anya ni de Lima bilang kalihim ng katarungan, hinawakan nito ang investigasyon ng PDAF, DAP at maging ang kaso ng PCSO. Alam ni Justice Secretary Aguirre na ombudsman ang may jurisdiksyon sa mga government official at employee. Pero giit ng kalihim walang nilalabag na batas kung sa DOJ unang ihain ang reklamo. O bakit hindi niya yan pinorward doon sa ombudsman during her time? Tapos ngayong nandito na, wala na siya dito, ayaw niya dito. Kaya hindi mo malaman kay Secretary de Lima na yung lahat ng ginawa niya, yung lookout bulletin,
Ginawa niya yan kay President Gloria Arroyo. Ngayon, bumalik sa kanya. At ito namang ginawa niya dun sa mga PDAP cases, sa ano bang case, sa PCSO cases, na supposedly kung susundan natin siya ay dapat i-file yan sa ombudsman. Bakit hindi niya ginawa nung kanyang kapanahunan? Bakit noon ay tama siya, tapos ngayon mali ang Department of Justice? Ito rin ang binigyan diin ni Attorney Ferdinand Topacio na siyang legal counsel ng grupong Volunteer Against Crime and Corruption na nagsumite ng reklamo sa DOJ laban kina Senadora De Lima at 7 iba pa kaugnay sa paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinakilos na ang lahat ng law enforcement agency sa bansa upang hanapin si Ronnie Dayan, ang dating driver at bodyguard ni De Lima, dahil may arrest warrant na ito matapos hindi sumipot sa ginawang congressional inquiry kaugnay sa illegal drugs trade sa MVP. Sabi pa ng kalihim na wala sa pangangalaga ng Witness Protection Program o WPP ng DOJ si JB Sebastian. Dahil ayon sa DOJ, ilan sa mga sinabi nito ay hindi totoo. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Patuloy ang pag-iikot ni Senadora Laila De Lima sa mga paaralan para makipagdialogo kaugnay ng karapatang pantao at demokrasya. Sa kanyang talumpati kanina sa Miriam College sa Quezon City, muli niyang iginiit na hindi siya ang Queen of Bilibid at Mother of all Drug Lords. Muli ring itinanggi ng senadora na tumanggap siya ng drug money para sa kanyang kampanya nung nakaraang eleksyon. Hindi raw niya ginagawang narco state ang Pilipinas at lalong hindi niya tinraidor ang bansa. Binanggit din ni De Lima kung paano raw pinuri dati ni Chilean President Michelle Bachelet ang gender equality sa Pilipinas. Pero para sa senadora, tila meron na raw bagong misogynistic leader na umaangat sa mundo. Hindi na raw niya nagugustuhan ang personal na pag-atake sa kanya at pakikialam sa kanyang pribadong buhay. I am not the bad and evil woman or slut they're trying to portray. I have not benefited from the drug trade. I am not the queen of the drug trade of the Bilibid. I am not the mother of these drug lords. Nadagdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ni Senator Laila De Lima sa ikalawang reklamong inihain laban sa kanya sa Department of Justice. Binansagan siyang mother of all drug lords. Kaugnay ito ng di manoy pagtanggap niya ng drug money mula sa mga drug lord para sa kanyang senatorial bid nung nakaraang eleksyon, bagay na makailang beses na rin niyang itinanggi. May report si Lia Manialac del Castillo. Mother of all drug lords, yan ang bansag kay Senadora Laila De Lima ngayon ng dalawang dating opisyal ng NBI na nakatrabaho niya noong DOJ Secretary siya. Kanina isinampan ni na dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at Ruela Sala ang reklamong conspiracy to sell drugs laban kay De Lima. Kompleto na naman yung ebidensya na naipon namin. Then it's about time that we have to file these charges before the Department of Justice at saka para din mabigyan siya ng due process. Matagal na raw alam ni na Esmeralda ang pagtanggap ni De Lima ng pera mula sa mga drug lord pero wala raw silang nagawa. Si Ablin lang ang unang nag-update sa amin doon sa impormasyon na yun. As early as 2012, alam na namin yung impormasyon na yun eh. Precisely yun ang analysis namin kaya inalis na kami sa sa NBI. Alam na namin yung deliveries ng pera sa bahay niya sa Parañaque sa South Bay. But it's useless kung i-announce mo during that time. Bukod kay De Lima, sinama rin sa reklamo si NBI Deputy Director Rafael Ragos na umaming nag-deliver umano ng 10 milyong piso sa bahay ng senadora. Binigyan ng immunity si Ragos ng Kamara. Kapag under ka kasi ng mataas na opisyal sa gobyerno, normally kasi, particularly pag pulis, sundalo, NBI, good soldier tayo, nangangamuhan tayo. Although mali ang utos, hindi dapat sundin. Pero yun ay ano lang yun eh. Madaling sabihin yun. But yung realidad ng pakikisama sa bossing, iba-ibang sitwasyon.
March 2014 nang sibakin ni De Lima sina Esmeralda at Lasala sa NBI dahil sa di umano'y derogatory records ng mga ito. Matatandaang nadawit ang pangalan ng dalawa na di umano'y nagtip kay Janet Lim Napoles ng arrest warrant nito. Pero itinanggi nila ito. Nagpa-press con pa sila noon sa sama ng loob. Pero ngayon, Kaming dalawa ni Esmeralda ay nagpapasalamat din kay then Secretary De Lima na tinanggal niya kami noong panahon na yon. Kasi nakita ko kung hindi kami natanggal noong 2014. Ang laki ng posibilidad na ngayon kasama kami dito sa demanda nito. Niligtas kami ng Panginoon Diyos sa dilubyo. ito na ang ikalawang reklamo na hinaharap ni De Lima sa DOJ na dati niyang pinagsilbihan ng 6 na taon. Kahapon, inireklamo rin si De Lima sa ombudsman ng hepe ng Albuera Leyte Police na si Chief Inspector Joe V. Espenido. Nag-ugat ang reklamo sa di umano'y pagtanggap ni De Lima ng payola mula sa itinuturong big-time drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Dawit din sa reklamo ang isang barangay kagawad sa Albuera. Ang reklamo, base sa testimonya ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, na sinuportahan naman daw ng mga salaysay ng mga tauhan at kapatid ni Kerwin. Nakasaad sa reklamo na nagbigay umano si Kerwin ng pera para sa kandidatura ni De Lima. Iniabot di umano ni Kerwin ang 2 bag na may tig-4 na milyong piso sa dating driver at bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan. Itinanggi naman ni De Lima ang aligasyon. Hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Posibleng iniuugnay raw siya dahil may lumabas na litrato na kasama niya ang sinasabing si Kerwin pero hindi raw niya ito kilala noon. Dati na niyang sinasabing isa lamang ito sa mga nagpa-picture sa kanya noong kampanya. Bago nito, nauna nang nagsampa ng reklamo ang Volunteers Against Crime and Corruption sa DOJ kay De Lima at 7 iba pa. Kaugnay naman ang di umano'y kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.